Yes, Your Honor. Sino ito si Colonel Eli? Siya po yung right hand ni Director Bukayo, Your Honor. Mr. Bukayo, after narinig yung testimony ni Second to the Mr. last question, Your Honor. Renante Diaz, will you insist that you are clean and do not accept money from the inmates? Si Your Ragos Honor, yan, ha? Si Ragos, hindi I po am kayo. always Ragos, si Ragos. Ang sinasabi niya po, si Director Bukayo, kanina po earlier, I heard his testimony. He was saying na bibinigay sa akin na parang documents. So, I cleared it with Mr. Diaz. Ang sabi niya, these are documents given to my assistants and I was there. And these are documents for their request. Okay, so sinabi ko oo, hindi. Kaya nga sinabi ko Ragos, Bukayo. So sabihin mo hindi kasi si Ragos yung si Bukayo yung sinasabi. Na very simple naman 'yan, di ba? Yes, Hindi sir. mo ako sinasagot ng oo, hindi. Sir, nalilito na kasi interchangeably, you were calling me Director Bukayo. Kaya nga sabi ko, Mr. Director, tumatanggap ka ba ng pera? Hindi. Ang sabi niya, tumatanggap si Mr. Bukayo. Ikaw yung before ka Mr. Bukayo, di ba? Yes. Okay. So, thank you po. Wala na po akong time. Okay, next is Congressman Bravo. Congressman Bravo. Then next is Congressman Fortun. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Barber, Mr. Ragos, Deputy Director Ragos, naalala nyo po nung unang araw ng ating hearing dito, tinanong ko kayo tungkol doon sa sinasabi ni Ablen na may pinakolektang tara at ang unang koleksyon ay 1 million. Ang sabi niya, galing ito sa 10 inmates na unang nag-comply. Nung tinanong ko po kayo, ang sagot nyo very categorical, wala po kayong alam doon. Ganito po, sir. Can I explain? Ganito lang po, wala kayong alam doon. Sabi nyo kasi ngayon, sa mga sinasabi nyo, na sinabi ni Ablen sa inyo na yung 1 million na natanggap ninyo ay galing sa inmates. Ganon din yung pagkakatanong ko sa inyo noon na gaano katotoo na merong inabot sa inyo si Ablen 1 milyon na di umano ay galing sa mga inmates. You said categorically na wala kayong alam doon. At minsan sinabi nyo pa na bakit hindi natin itanong kay Herbert Colanco dahil isa sa doon sa mga pinatawag. Now, ito pong inyong supplemental affidavit. Ang pagkaintindi ko sana sa supplemental affidavit, supplemental, dagdag sana mga bagong impormasyon. Pero parang in part, parang affidavit of retraction din ito. Kasi kahit wala yun sa inyong sworn statement, sinabi ninyo nung tinanong kayo na wala kayong kinalaman dito sa koleksyon mula sa inmates. And now you're saying na may inabot kayo ngayon sa inyo si Mr. Ablen. Your Honor, may I explain? Sige po. We have a confusion. Kasi ang sinasabi ni Ablen, in my meeting on January 4, I instructed everyone to collect a 100 weekly tara from the high-profile inmates. Yun ang unang pinagtatalunan namin po. Wala po akong ganong instruction. Then, nagkaka-interchange po kami sa information kasi sinasabi niya, during that discussion, na yung 1.7 is a part of the first 5 million. Sabi ko, hindi. What I'm refusing to accept is the giving of instruction to that meeting on January 4 that I was instructing the high-profile inmates to collect 100,000 a week. Sir, hindi kasi ganun ang pagkatanong ko sa inyo napakasimple. Gaano katotoo na tumanggap kayo ng 1 milyon mula kay Mr. Ablen na di umano ay koleksyon mula sa inmates? You said categorically you had no knowledge about it as if walang-wala kayong alam. Ngayon pala meron kayong explanation. Sir, nagkakagulo-gulo kasi kami ni Ablen because of that. No, it was not Ablen who was asking you. Yes, sir. It was I who was asking you. There was a confusion because what I'm trying to say is I did not instruct in that meeting not to collect tara for everyone else.
kasi hindi naman talaga nangyari yon. But his collection of money, hindi ko naman dinidina yon. Ang sinasabi ko lang, kasi sinasabi niya na ako may instruction mag-collect ng mga tara. Ma-cut ko lang kayo short ha. Ang sabi niyo wala kayong alam doon. Yes, sir. Doon po sa You did instruction not to collect. qualify, you did not explain, you simply said wala kayong alam doon. And you said it like with conviction. Sir, ang sabi ko sa kanya, di tanongin natin si Kulangko kung nagpapakoleksyon ako. Ganun po ang sinabi ko. Ang sabi ninyo, tanungin si Herbert Colanco kasi isa siya doon sa mga pinatawag. So, alam nyo na may pinatawag. Yes po, nagpa-meeting talaga ako. There was a meeting. I do not deny that. Okay. Eh bakit ngayon sinasabi nyo wala kayong instruction na magpatawag? Hindi po, I accept the... meron talaga nangyari po, nagpa-meeting po kami. Ang dinidinay ko lang naman daw po, yung kinausap ko yon na sila magbigay ng Tara Weekly kasi that meeting was for the purpose of maintaining the peace and order doon po sa loob ng Bucor. Sir, sabi ni Mr. Peter ko sa kanyang affidavit dito, babasahin ko sa paragraph 9. Pagpasok ng taong 2013, ipinatawag ako sa opisina ni Director Ragos kasama ang iba pang high-profile inmates. Isa-isa kaming kinausap ni Director Ragos. Kayo mismo, what he's saying is, it was you yourself who talked to them. Isa-isa kaming kinausap ni Director Ragos at sinabihan na magbigay ng 100,000 na lingguhang tara na sinunod ko naman. Ano Sir. yan? Anyway, nandito ako, sir. Tinanong ko si Peter ko, ano ba yan? Sabi niya, si June ang nangingi sa akin. Pwede niyo pang tanongin, sir, attendee po ito si JB, si Peter ko, saka si Vicente C. You can ask them now po, kung talagang kinausap ko sila at nangingi ako ng 100,000. Kasi nandun po sila. Sa isang room, nandun kami lahat. Sige, tanungin natin si Mr. Peter ko. Sabi niyo sa inyong affidavit po, kinausap kayo mismo ni Director Ragos para magbigay ng tara na 100,000 kada linggo. Totoo yan? Totoo lang yung si Chun, yung mata niya. Yung Si Director Ragos mismo, siya, yung tao niya. Yung ang nakipag-usap sa pangalan inyo. Si Chun. Kunin mo 100 na. Basahin ko po sa inyo ang inyong affidavit ha. Sabi niyo, isa-isa kaming kinausap ni Director Ragos. So lumalabas na si Director Ragos mismo ang kumausap sa inyo. Ano bang totoo ngayon? Yung ano? Tinatanong, sino nagsabi talaga? Si Director? Si Director ba? Yung sabi na bibigyan Ang ang bata niya yung si Chun, sabi si Lacos lang. Yung ito 100 na. Ano din? So sinasabi niyo ngayon mali itong affidavit ninyo? Yun sabi niya si OIC Lacos. David, yung Klaruhin natin to ha. Opo. Sabi ninyo dun sa affidavit ninyo, isa-isa kayong kinausap ni Director Ragos at sinabihan. So it appears that in that meeting, Director Ragos was there and he personally spoke to all of you and required each of you to give a tara of 100,000 pesos a week. isang ano. Sa affidavit, nakalagay doon, si OIC Ragos OIC mismo Ragos. nagsabi. Oh, yan, yung bata niya, yung sabi niya. Yung bata niya, Oo, nagsabi. kuha na yun si sabi OIC lang. Bigay niya OIC lang. Gusto mo baguhin yung affidavit mo? Oo. Mali yung affidavit mo na eh. David, ano ba? Yung salaysay mo, mali, bali. Oo. So ang salaysay ninyo ay mali. Yung parte na yun. Oo. Yung Sino nagsabi talaga sa inyo? yung sino yung tungkol? Yung tungkol sa 100. 100. Yun si sabi niya yung mata niya yung OIC. Bata ni OIC, oh. Sabi yung OIC daw. Ano din? Ang kuha lang, 100 lang. Sino nagsabi mismo? Yun ang tinatanong ni Congress. Hindi marunong Hindi ako. maintindihan. Oo. Yung sa salita mo lang. Si OIC Lacos lang yung bata niya. Ang kuha mo, sabi niya si OIC Lacos. Ang bigay niya 100, kuha niya, bata niya ng kuha. Pila, si, Hindi kayo Boss ko nag-usap ni Director Ragos? hindi ba, yung si bata niya? Anyway, Director Ragos, Your Honor, I understand Congressman Alejano waived his 3 minutes for me. I think, Sige, please. okay. Director Ragos, tanong ko lang sa inyo. Sabi nyo, si George Goff ay nagbibigay sa inyo ng 800,000 pesos galing sa caterer. Opo. Yung catering business po ba sa NBP, legal na transaksyon yan?
The catering business is illegal transaction kasi alam ko po, dumadaan yun sa bidding. Okay. Kung legal transaction yan, bakit nagbibigay ng 800,000 sa inyo ang caterer? Ano po yan eh? Malulugi na po sila dyan. Ang laki-laki ng 800,000 na binibigay ng caterer sa inyo. I was even surprised, pinadala na ako bigla. Anyway, to be frank, hindi naman ako santok, kinuha ko ito, then dineliver ko ito, and happily, nakakapag-comply ako pa konti-konti sa gusto na mangyari ni Mr. Dayan. Did you not doubt the legality of the 800,000 pesos that was given to you? Sabi niyo po, legal naman, lihitimo ang transaksyon na catering sa loob. Yung Pag catering po, nag-abot sa inyo ang caterer through George Group ng 800,000 pesos, hindi ba kayo magtataka at napakalaking pera nagbibigay ang caterer? nagtataka po ako, illegal po ito. So you knew already, you had an inkling na illegal ito. Opo, At tinanggap ninyo yung illegal na proceeds na yan. opo, At hinatid ninyo. opo. Ilang beses po yun? 2 beses, 2 beses. Ay, yung pangatlo po. ginastos ko po ito sa mga pangangailangan ni Madam Secretary. Bakit hindi ninyo hinatid din yung 800,000? Yung... May usapan ba na, sige, dyan lang muna yung 800,000 at Wala naman po. unti-untiin lang natin, i-liquidate mo lang. Parang ganon? Hindi naman po. Basta sa akin po, ginastos ko lang yan sa mga pangangailangan kasi... So you masakit mean din you po. had discretion on how to go to handle the 800,000? Because the first two, you delivered. The third 800,000, upon your discretion, you kept it and spent it the way you want it. Ganun ba yun? Yes, Your Honor. Aha. Okay. Tanong ko lang po kay Mr. JB Sebastian. Yes, Your Honor. Ang sabi niyo po, ang role niyo ay mag-facilitate ng market. I'm sorry, Your Honor. Ang sabi niyo kanina, ang ginagawa ninyo dito sa drug trade, hinahanap niyo yung mga kakosa ninyo na Yes, may Your Honor. Yes, Your Honor. drug cases ang kaso, tapos tinitingnan kung may market sa labas at kayo nagpa-facilitate, no? Yes, Your Honor. At pagka meron na po tayong market, nire-refer niyo sa mga Chinese drug lords. Yes, Your Honor. Sino-sino yung mga Chinese drug lords na nire-referan ninyo? Si Peter ko po, Your Honor. Si Peter ko. Si Vicente C. kasama? Matagal ko pong boss yan si Vicente C, Your Honor. Kasama siya sa pinagre-referan ninyo. Yes, Your Honor. Mr. Peter ko, ano pang negosyo ninyo bago kayo napunta sa Bilibid? Bago kayo nakasuhan? Sabi kasi kanina ni Mr. Vicente C., nung nasa labas pa kayo, hindi kayo involved daw sa drug trade kasi ang negosyo nyo t-shirt. Totoo ba yun? Totoo, dati ako trabaho talaga sa labas, trabaho t-shirt. Ang totoo yan. So dati t-shirt lang negosyo nyo. Kailan kayo nag-umpisa magnegosyo ng drugs? Yung huli ako na sa loob. Yung nasa loob na kayo? Kulong na ako yung sa loob. Yung nasa loob na kayo ng NBP bago Opo. kayo nagnegosyo ng drugs? Opo. Nung nasa labas kayo, wala pa? Wala pa. Bakit po nung taong 2002, kayo po ay nakatulan ng Regional Trial Court ng Manila, Branch 41, na makulong ng habang buhay dahil sa paglabag sa RA 6425? Kasi, ang ako trabaho yung t-shirt, talaga alam mo yung sa bakalan ako binun, dalawa, dalawa tindahan. Ang ako binun na, diretso na ako binun na kawaan, yung sa China, yung meron na yung kawa t-shirt. Hanggang ngayon na meron na anak ko, tuloy na kawa t-shirt. Ang meron na yung galing t-shirt dito ako, yung mahaba yung presyo. So kinasuhan po kayo ng RA 642... Sir, kinasuhan po kayo ng paglabag ng RA 6425 dahil nagbebenta kayo ng t-shirts? Paano ba yung kaso nyo? Paliwanag yung kaso nyo. Yung huli ako, lanti na sa atin yung pulis. Totoo lang, hindi ako sinungaling. Sabi na ako, meron na mangga. Mangga yung taiskit. Yung patay na taiskit. Ang huli na ako, sabihin, pulis, sabihin, pite ko, ikaw na meron na mangga na yung taiskit ng patay na tao. No, punta na office ng ayos lang. Sabi ko siya, ako wala eh. Ang pasok na nun, sabi na yung kuwalay sa Cebu, sabi niya, trabaho ako lang. Anyway, sige na po.
Yun pong yung pong negosyo ninyo nung nandun na kayo sa loob ng NBP, saan po nanggagaling yung drugs na tinitrade ninyo? Isa sabi niya. Your source. And this